Iminumungkahi pa na palitan ang konstitusyon. Kaya nga gumawa po kami ng survey. Nag-survey po kami mga kababayan ha. Sino po ang gusto ninyong palitan mga kababayan? Si SP Tito Soto o kaya ang Philippine Constitution? Paki-comment nyo nga po dyan sa baba mga kababayan. May problema tayo, sabi niya, sa last decision ng Supreme Court. Yan ang sabi niya mga kababayan ha. I don't totally agree with that. Nilaglag si Tito Soto ng administrasyon. Apo, bakit natin natitiyak na nilaglag? Hindi sinuportahan. Hindi pinag-uusapan ng Malacanang ang tungkol sa Chacha o kaya charter change mga kababayan. Nakakabahala ang paglilihis. Matindi to ah. Nakakabahala ang paglilihis ng korte sa diwa ng saligang batas. Sabi ni Leila de Lima mga kababayan, yung representative ng ML, Mobile Legend Party List. Alam ko ang maipapayo ko po dito sa mga ito mga kababayan. Total, magaling naman po silang mag-recruit. Ay pangunahan na po siguro ni SP Tito Soto. Sumali sila sa networking. Yan. Sumali sila sa networking. Total, ang galing naman nilang mag-recruit. Paldo sila rito mga kababayan. Paldo. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta kagad tayo mga kababayan. Alam nyo, dumadami ito Itong mga sinimulan ni Senate President Tito Soto na pagkontra, pagtutol sa desisyon ng Korte Suprema mga kababayan tungkol doon sa pagbasura ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment versus BP Sara mga kababayan. Dumadami sila. Oo. Ang una na nagpahayag ng kanyang pagtutol ay siyempre siya ang presidente ng Senado. Siya ang nanguna talaga mga kababayan. Ay walang iba kundi si Tito Soto na ngayon mga kababayan ay sinasabing gusto raw niyang palitan at iminumungkahi pala na gusto na niyang palitan ang konstitusyon mga kababayan. Matindi ito. Dahil sa kanyang pagkadismaya at pagtutol. Parang na ito, nasisira na ng loob ito mga kababayan. Desperado na dahil gumuho ang kanyang mga pangarap na iwan natin gusto yatang maging presidente ito kaya vice president mga kababayan. Noong nagbaba na ng desisyon ng Korte Suprema, wala na. Kung ano-ano na po ang sinasabi, napakarami na po na niyang interview, siya na lang nakikita mga kababayan. At eto, mga kababayan, iminumungkahi pa na palitan ang konstitusyon. Kaya nga gumawa po kami ng survey. Nag-survey po kami mga kababayan ha. Survey lang tayo mga kababayan. Dito magsusurvey din po kami sa inyo mga kababayan kung pwede lang po. Sino po ang gusto ninyong palitan mga kababayan? Si SP Tito Soto o kaya ang Philippine Constitution? Paki-comment nyo nga po dyan sa baba mga kababayan. At ang masaklap nito mga kababayan, kung napapansin ninyo, ay yung kanyang pagtutol doon sa final na pasya o kaya desisyon ng Korte Suprema tungkol dito sa impeachment case versus BP Sara Duterte, sinuportahan ito ng isang kinikilala ding opisyal
sa ating bansa, mga kababayan. Alam niyo kung sino yan, mga kababayan? Walang iba kundi si Ombudsman Boying Rimulya. Sabi niya, ano sabi ni Ombudsman Boying Rimulya? Makinig kayo ha. May problema tayo, sabi niya, sa last decision ng Supreme Court. Yan ang sabi niya, mga kababayan ha. I don't totally agree with that. Ayan o. Basahin ko po sa inyo yung kabuuan ng ulat, mga kababayan. Ito ha. Boying, sang-ayon sa pagtutol ni Tito. Palibasa, sanay itong magbendalo, mga kababayan eh. Kaya sinang-ayunan si Tito Soto, mga kababayan. Tuloy natin. Tahasang nagpahayag ng pagsang-ayon si Ombudsman Boying Rimulya sa posisyon ni Senate President Tito Soto kaugnay ng desisyon ng Supreme Court of the Philippines na nagdeklara bilang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay BP Sara Duterte. Sa kanyang radio program, sinabi ni Rimulya na may seryosong problema umano sa naging pasya ng Korte Suprema dahil sa kanyang pananaw, pinahina nito ang kapangyarihan ng House of Representatives of the Philippines, lalo na ang role-making power at ang eksklusibong otoridad nitong magpasimula ng impeachment. May problema tayo sa last decision ng Supreme Court on BP Sara Duterte's impeachment. I don't totally agree. I don't totally agree with that. Parang nawala yung rule-making power ng House. Sinabi nga ni Tito Soto, kailangan na ng charter change. Ayan po ang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kababayan. Kaya yung sinasabi ko nga po kanina, mga kababayan, itong si SP Tito Soto, kailangan na anyang magkaroon ng charter change o kaya chacha. Mga kababayan, kung napanood ninyo, yung bagong balita ngayon lang po, mga kababayan, mga kababayan, nilaglag si Tito Soto ng administrasyon. Bakit natin natitiyak na nilaglag? Hindi sinuportahan. Hindi pinag-uusapan ng Malacanang ang tungkol sa chacha o kaya charter change, mga kababayan. Siguro, mas maganda, panoorin muna natin itong video ito mula sa GMA para nang sa ganun ay makita natin kung ano yung sinasabi natin na nilaglag si Soto rito. Ito, panoorin natin ang video ito. Malabo na raw na makapag-chacha o charter change sa Administrasyong Marcos ayon kay Senador J.B. Ejercito. Pinalutang yan matapos ang pagpapatibay ng Korte Suprema sa pagbasura sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Ang Malacanang naman sinabing hindi ito pinag-uusapan. Nakatutok si Jonathan Andal. Walang usapan ng chacha sa Malacanang. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos sabihin ni mismong Senate President Tito Soto na susuportahan niya ang pagbabago sa konstitusyon o charter change matapos katigan ng Korte Suprema ang desisyon nito noong July 2025 na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ng palasyo, nakatuon lang ngayon ang Pangulo sa ekonomiya at hindi pinag-usapan ng chacha sa huling meeting nito sa kanyang economic team noong Biyernes. Pero sabi ni Yusek Castro, kung may mga nagawa ng hakbang tungkol sa chacha, aaralin ito ng Pangulo. Sabi naman ni Senator J.V. Ejercito, malabo nang mabago ang konstitusyon sa ilalim ng termino ni Marcos Jr. Wala na, halos 2 taon na talagang mahirap na Isa yata. pa ito. Ihabol. Sa ngayon, no? Open po ako dyan, pero
pag-aralan muna natin kasi pag binuksan mo yan, Mamaya. maaaring mabuksan na rin yung ibang mga bagay, no? Hindi lang yung isang probisyon. Sabi naman ng Akbayan Party List na minorya sa Kamara, hindi ito ang panahon para sa tsa-tsa. Alam naman natin na pag binuksan ng usapin ng pagbabago ng konstitusyon, abay kung saan pwedeng pumunta na yan. At Interview yung pala greatest rito. fear natin ay magamit yung pag-amenda sa konstitusyon para sa mga anti-people na mga amendments sa ating konstitusyon. 1987 pa ang Constitution, halos 4 na dekada na ang tanda. Kaya may mga mambabatas na nagsabing kailangan nang i-update ang saligang batas. Sa Biyernes, February 6, tapos na ang 1-year bar rule at pwede na ulit magsampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi ng Akbayan Party List, kausap na nila ang mga citizen complainant na posibleng maghain ulit ng bagong impeachment complaint sa bise. Huwag lang daw sanang may mauna mag-file ng mahinang impeachment para lang umandar na ulit ang 1-year bar rule. Samantalang impeachment complaint naman laban kay Pangulong Bongbong Marcos sisimulan ng dinggin bukas ng House Committee on Justice sa pamumuno ni Congresswoman Jervel Luistro. Ang agenda, initial consideration ng 2 verified complaints sa Pangulo. Una, ang inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Congressman Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Ikalawa, ang inihain ng Makabayan Coalition at inendorso ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, Gabriela Party List Representative Sara Elago at Kabataan Party List Representative Rene Co. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ayan po mga kababayan, narinig natin yung paglalaglag kay Senate President Tito Soto ng administrasyon na hindi raw anya pinag-uusapan ang charter change o tsa-tsa sa Malacanang. Maging si Senador JB Ejercito, mga kababayan, hindi rin sinuportahan sapagkat sabi niya ay malabo ng mabago ang konstitusyon sa ilalim ng Pangulong Marcos, Bongbong Marcos Jr., mga kababayan. Ito pa, ang masaklap nito, mga kababayan, ang masaklap, ito yun eh. Yung sinusuportahan ng isang ombudsman, yung pagtutol sa final na desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan. Isipin mo, ombudsman ka. Ombudsman ka, Sir Boying. Ang ganda pa naman. Meron kasi akong tito, uncle, na ang pangalan ay Boying, mga kababayan. Boying ang pangalan din. Alam nyo yung pangamain dahil Ilocano eh. Pangamain. Yung tito ko na yun, mga kababayan, ay isang, ito naiintindihan po nito ng aming mga kapatid, isa pong Papa Delta, isa pong PD po noon sa aming lokal. At, ba't napisil ko yun? Oo, at alam nyo, ngayon, ang Uncle Boying ko ay namayapa na po. Hindi ko po sinasabi na ang pangalan ay Boying ay namamayapa na, pero yung uncle ko po kasi namayapa na po. Opo. Mga kababayan, hindi po maganda eh. Ikaw ay isa sa mga leader, sa mga opisyal ng bansang Pilipinas. At ikaw ang isa sa mga tumitingin ng mga may kaso. Pagkatapos, ikaw mismo na opisyal ng ating bansa, ombudsman, kung tawagin, kung maturingan ay ombudsman, ay hindi ka sumasang-ayon at tumututol ka sa desisyon ng Korte Suprema. Ano bang dapat nating itawag dyan? Napakasama, napakapangit sa imahe ng bansang ito na ikaw mismo, nagpapatupad ka ng batas pagkatapos ikaw mismo ang sumasalungat sa desisyon ng Korte Suprema na pinakamataas na hukuman sa ating bansa. The arbiter of law, sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Ikaw ang kumukontra, tumututol.
At kung ano-ano pa ang sinasabi mo, kinikilingan mo itong mga kasamahan mo. Sa bagay, hindi naman natin ipagtataka yun, mga kababayan. Oo, hindi tayo nagtataka. Kailanman po ay hindi tayo nagtataka na magkapareho ang desisyon nitong si Senate President Tito Soto at saka nitong si Boying Rimulya, mga kababayan. Alam niyo, magtataka kayo ng malaki kapag kinontra ni Boying si Tito Soto, mga kababayan. Yan, dyan kayo magtaka. Pero kung magkasama yan, sa desisyon magkaparehas, sa paggawa ng mga pagpapasya, hindi nakapagtataka yun, mga kababayan. Pagkasama yan eh. Oo, yan ay mga sinasabing nagbe-bend the law o bumabaluktot sa batas, mga kababayan. Hindi lang yan. Hindi lang po yan, mga kababayan. Meron pa silang na-recruit. Oo, meron silang na-recruit, mga kababayan. Oo, nabitawan ko tuloy. Alam niyo po kung sino po yung kanilang isang na-recruit. Ito po yun, pakita ko po sa inyo, Dali, Meron pa kasing password ditong cellphone na to, Akala mo naman may mga ito, pakinggan nyo to, mga kababayan, Password pa, Ito. Meron pa silang na-recruit na isa pang kasama nila na ito rin ay tumututol din, mga kababayan. Tumututol din at sinasang-ayunan yung sinabi ni Ombudsman at ni Senate President Tito Soto, mga kababayan. Isang senador din po ito na akala mo'y the good one, mga kababayan, pero lumabas ang tunay na kulay, mga kababayan. Opo, pakinggan nyo ito. JV Ejercito sumang-ayon sa pagtutol ni Tito Soto at Ombudsman Boying Rimulya sa desisyon ng Korte Suprema. Ayan pakita ko sa inyo Isa pa ito, mga kababayan. Basahin natin ang kabuuang ulat tungkol dyan, mga kababayan. Alisin ko lang yung aking salamin sapagkat mas malinaw pag ganyan. Ito, JB, sang-ayon sa pagtutol ni Tito at Boying sa Supreme Court ruling. Nagpahayag ng pagsang-ayon si Senator JB Ejercito kina Senate President Tito Soto at Ombudsman Boying Rimulya sa pagtutol sa naging desisyon ng Korte ng Supreme Court na nagbasura sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Iginiit na lumampas umano sa saklaw ang Korte Suprema sa isang prosesong malinaw na nakatalaga sa Kongreso. Sa panayam sa radyo, tahasang sinabi ni Ejercito na ang impeachment ay hindi trabaho ng hudikatura kundi ng lehislatura. Impeachment, as stated in that law, is Congress' primary job and responsibility. That's very clear, ani Ejercito. Dagdag pa niya, bagamat iginagalang umano niya ang Supreme Court bilang isang co-equal branch ng gobyerno, hindi maikakaila ang anyay paglabag nito sa separation of powers. We want to respect the Supreme Court as a co-equal branch, but in a way, I also agree that there is a bit of overreach because this impeachment process should really be supposed to fall under the jurisdiction of the House of Representatives and the Senate. Anya! Mga kababayan, nahirapan ako dun. English pa kasi itong si JB Ejercito naman. Akala mo naman Amerikano to.
Mas mainam pa si Robin Padilla, patangga-tagalog ito, pa-English pa. Ito yung sinabi niya, mga kababayan, ha. Yan. So, maliwanag po sa sikat ng araw, mga kababayan, na itong si JB Ejercito talaga ay sinang-ayunan. Sinang-ayunan ang pagtutol ni Tito Soto at Ombudsman Boying Rimulya sa desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan. Ito yung mga kontrabida. Ito talaga yung mga kontrabida sa Supreme Court, mga kababayan. Ha? Tahasan na sinasabi po nila yan na tumututol po sila, mga kababayan. Kaya sa susunod, mga kasabi nga, ang daming comment dito, 151 na yung comments dito. Basahin ko lang yung mga ilang comments ha. Ito. Para malaman ninyo. Isa rin ito, ampaw. Ba, matindi ito. Sir JB, baka pag nanalo si BP Sara, baka lilipat ka na naman ng amo. Ano pa? Tandaan ang mga taong ito. Wag nang magpaloko ulit sa susunod na halalan. Yan ang sinasabi nila. Wala na, talo na naman to sa 2028. Ayan ang mga, marami ito. Pero hindi na natin babasahin yan sapagkat ang karamihan sa mga kino-comment nila rito, mga kababayan, ay hindi na makakaulit, mga ganun eh. Sure, last term na din to ni JB. Ayan ang mga comment nila, mga kababayan. So yan yung mga nagsama-sama. Bukod pa dyan, mga kababayan, itong mga congressman naman, katulad ni Laila de Lima, mga kababayan, ayan, isa pang nagmamagaling yan. Meron nito eh. Basahin ko na nga lang yung sinasabi ni ML Party List Laila de Lima, mga kababayan, tungkol din dyan. Ito. Ayan, ayan, nakita nyo. Napakaganda niya, ano po. Ayan, meron pa siyang yung daliri niya. Tingnan nyo kung nasaan. Ayan, si Madam Laila de Lima, mga kababayan. Ayan, basahin natin ha. Nakakabahala ang paglilihis. Bah, matindi to ah. Nakakabahala ang paglilihis ng korte sa diwa ng saligang batas. Sabi ni Laila de Lima, mga kababayan, yung representative ng ML, Mobile Legend Party List. Ay, hindi pala. Hindi ko alam kasi itong ML eh. Kung ano ito eh. Kaya matatandang ko lang popular na ML, mga kababayan, ay Mobile Legend. Kaya sinabi ko ng Mobile Legend Party List. Laila de Lima, mga kababayan. Nakakabahala daw ha. Nakakabahala daw ang paglilihis ng korte sa diwa ng saligang batas, mga kababayan. Ibig sabihin, ang kanyang tinutukoy, mga kababayan, nililihis. Oo, nililihis ng Korte Suprema ang diwa ng saligang batas. Isipin mong, ito'y ano po ito ha? Naging DOJ din po ito, mga kababayan. Sekretary pala ito. Dati. Paki-correct nga po kung tama po yung sinasabi ko. Naging dating ano po ito eh. Humawak po ng tungkulin sa DOJ, mga kababayan. Pero ganito ang kanyang mga pananaw sa Korte Suprema, mambabatas ito, di po ba? Basahin ko po yung kabuuang ulat tungkol dyan, mga kababayan. Ito ha. Nakakabahala pa rin, sabi ni ML Party List. Ito, basahin natin ha. Ipinaliwanag ni Mamamayang Liberal Party List. Yung pala yun, Gajas. Mamamayang Liberal Party List pala yun. Ikaw naman, ginagawa mo namang ML Mobile Legend Party List. Yung Party List ni Laila de Lima. Pambira ka talaga, Gajas. Ulitin natin. Ipinaliwanag ni Mamamayang Liberal Party List Representative at House Deputy Minority Leader Laila de Lima ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema hinggil
sa musyon ng Kamara sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bagamat idineklarang unconstitutional ang articles of impeachment, hindi raw inaabsuelto ng Supreme Court ang mga akusasyon sa bise. Dagdag pa ni De Lima, nakakabahala ang paglilihis ng korte sa diwa ng saligang batas. Yan ang sinabi po ni ML Party List Representative Leila De Lima. Mga kababayan, kung itong mga mambabatas na ito mula sa Senate President, sa Ombudsman, sa isang senador, at marami pa, hindi lang si JB Ejercito, mga kababayan, at itong mga mambabatas na ito katulad ni Leila De Lima, ay sumusuway at sila ay tumututol, kumukontra, kinu-question ang pasya ng Korte Suprema, sino tayo, mga kapatid, bilang mamamayang Pilipino? Kung ganito na lang ang pagtingin nila sa Korte Suprema, mga kababayan, papaano na yung mga maliliit na Pilipino? Papaano na yung mga kababayan natin? Papaano na yung mga nagbabayad na buwis na ninanakaw ng mga kawatang ito, mga kababayan? Kung ganito na lang ang pagtingin nila sa desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan. Ito ang talagang nakakabahala, mga kababayan. Ito ang talagang nakakabahala. Yung kontra-kontrahin na lang nila ang Korte Suprema. Yung desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan. Ito ang tunay na nakababahala talaga, mga kababayan. Kaya, mga kababayan, tingnan ninyo kung ano yung mga stand, kung sino talaga ang may pagmamalasakit sa atin, sa sambayan ng Pilipino. Mararamdaman ninyo yon. Makikita ninyo yon sa gawa at sa salita ng mga namiminuno sa atin, mga kababayan. Kaya nga, doon sa pinost namin, nag-post kami doon sa isang social media account po namin. Ayun, yung pinost namin. Alam nyo, ang bumoto, doon sa i-update ko nga kayo, mga kababayan, para lang sa ganun ay magkaroon kayo ng kabatiran tungkol sa talagang gusto ng mga kababayan natin. I-update ko lang kayo kung sino ang may malasakit. Tunay na may malasakit sa mga Pilipino. Yung sinasabi nila na 9 versus sa 15. Yung 15, yun yung mga ipinupus, yung resolusyon na kundinahin ang Chinese Embassy. 15 po ang pumirma dyan. At yung 9 ay hindi sila pumirma. Nagtanong po kami kung sino ang tunay na may malasakit sa mga Pilipino. Alam niyo po ang resulta, mga kababayan. Meron na tayong 282 comments, 11 shares, pero 11,000 ang bumoto. Ayan, Ang nag-heart lang, mga kababayan, unahin natin to. Out of 11K, 11,000 is 239 lang. Ayan. Yan ang update, Pero ang nag-like, ang nag-thumbs up doon sa Siam, mga kababayan, ay 10,800. Ibig sabihin, gising ang ating mga kababayan, alam nila, nababasa, nakikita at napapanood po nila kung sino talaga ang tunay na nagmamalasakit sa mga Pilipino, mga kababayan. Kaya lang namin na-content ito kasi dumadami ang nare-recruit nito Dumadami. Alam ko ang maipapayo ko po dito sa mga kababayan. Total, magaling naman po silang mag-recruit. Pangunahan na po siguro ni SP Tito Soto. Sumali sila sa networking. Yan.
Sumali sila sa networking. Total, ang galing naman nilang mag-recruit. Paldo sila rito, mga kababayan. Paldo. Yayaman ka, wala kang ginagawa. Yan ang... Joke lang yun. Bueno, mga kababayan, ginulo na naman ni Just Vlog ang inyong araw sa... araw na ito, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa ating munting channel kahit na puro ganito lang yung ating mga content at puro kalokohan lang ang laman pero nandyan pa rin kayo nakasubaybay at sumusuporta sa ating munting programang Just Vlog. Mga kababayan po namin sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad, sa lahat po ng, sa lahat po ng mga OFW na nagtatrabaho dyan, siyempre, nagtatrabaho sila, OFW sila, ikaw naman talaga. Sa lahat po ng mga OFW po, saan man po kayong bansa naroroon at nakikinig, nanonood sa ating munting programa, lagi naming sinasabi po ito. Lagi po kayong mag-iingat anuman po ang inyong ginagawa.